Kristo'y muli namuhay. Hallelujah, hallelujah. So, ako na may nagpapasalamat, no? Kayo ay narito. Mga bago, mga lumang, mga grapes, yung pagkakatakot. So, sabi ko ako inututuwa, kapag kayo narito. Kasi last week, walang nakapagsimula sa inyo. So, huwag ninyong kalimutan na gawain ng grapes ay tulungan ang ating parokya. So, kaya nga inog natin yung isa natin from 5 o'clock in the evening. So, in the afternoon, ginawa natin 3 o'clock. Bahagi gawa para sa inyo. Yun ay para sa inyo. Kaya natin binago yung misa. Pagkatapos, wala kayo. So, bahagi yun na nakakita natin. Kaya, pangalawa, sabi nga natin, ang isa sa mga gawain natin ay alin, ay ito ay para pagpayuhin natin ang ating pagsamba. At alam naman natin yung pinakamataas na pagsamba ay walang iba kundi ang banal na pagdiriwang ng misa. So, kasi kapag kayo, katulad ng nangyari last week, ang gaganda ninyo, nakita ng tao yung inyong kagandahan, pero hindi yun naman kayo nagpakita sa Diyos. So, bahagi ko, sabi ko, ay sayang. Ano ang mangyayari? Kasi ang grapes po ay ano, ay church organization. Hindi po kayo civic organization. Hindi po kayo cultural organization. You are a religious organization. Bagaman nais natin panaguin ang ating kultura, pero first and foremost, ito yung sinasabi ko sa unang pagbasa ng mga apostol doon sa kanilang sulat, yung pahalagahan natin yung mas mahalaga. No? Prioritize what is most important. No? Kaya mahalaga kung makita ko natin ito sapagkat dito magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kasi ito yung panyaya na itinahayag sa atin ng buong kapal. Ano sabi ni Jesus? Kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. At ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo ay higit sa kapayapaan na ibinibigay ng daigdig na ito. At ano yung kapayapaan? Ay ibig sabihin, yung walang takot, walang kagulumianan, walang pag-aalinlangan, walang pagkabalisa. Mag-ingat tayo sapagkat maraming magnanakaw. Maraming magnanakaw. Ang isa sa mga ninanakaw yan kapayapaan. Kaya po, anong problema ngayon ng tao? Ang problema ngayon ng tao yan hindi makatulog. Bakit? Walang kapayapaan. No? Walang kapayapaan. Sa wikang Ingleso, may tatlong bahagi kapag sinasabi natin magnanakaw ng kapayapaan. Hindi lamang ito an absence of war. Hindi lamang isang pagkat wala kang kaaway o walang gera. Yung kapayapaan ay alin, sa wikang Ingles, may tatlong bahagi. Ano ito? Una, depression. Depression. Ano yung depression? Ito yung hindi ka maka-get over.
Ito yung hindi ka makamove on. Iniwanan ka ng boyfriend mo, iniwanan ka ng girlfriend mo, hanggang ngayon, masakit pa rin sa loob mo. Kung maaari, hindi ka nanalo mo nakaraang eleksyon, masama pa rin ang loob mo sa mga hindi bumoto sa iyo. O di kaya ay kahit ikaw ay leader na isang politiko na nagmumukmok sapagkat natalo ka. Depression, no? At lumalakas ngayon, dumarami ngayon ang mga taong depressed. Bahagi ko, nalulungkot, nalulumbay. Kaya nga sa Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-alala. Aalis ako. Pero sa pagkaalis ko, ikatutuwa ninyo, hindi nyo ikalulungkot. Bakit? Kasi hindi ko kayo iiwanan. Ipapadala ko naman ang Espiritu Santo. So yun pong bahagi. Ano pa? Pangalawa, anxiety. Ano yung anxiety? Yung mga bagay na maaaring nakaabang sa hinaharap. Magiging maayos kaya, uulan kaya mamaya, baka uulan mamaya, sayang yung make-up ninyo, no? Bahagi yun. So, pagkakataon na kung saan ay makita ko namin, hindi kaya kukuha kayo ng exam pinabukasan, papasa kaya ako. Ano kaya yung hinihintay ng bukas para sa akin? Magiging successful kaya ako. Yun yung anxiety, nakaabang sa mga bagay ng bukas na nawawalan tayo ng kasiguraduhan. Nagnanakaw din yan ng kaligayahan at kapayapaan. Pangatlo, stress. Pag sinabi natin stress, ito ay pagkasalukuyan. Physical, emotional, psychological, cultural, financial, at ilang pamahaling aspeto natin na sa hinaharap. Halimbawa, makakasalubong mo yung inutangan mo. Wala ka ngayong malusutan, hindi maaraw ka, ay wala kang pambayad. Kaya ikaw ay pinapapawisan, nagkakaroon ka ng stress. So ito pang tatlong ito yung mga magnanakaw ng kapayapaan. Depression, stress, and anxiety. Kaya ano kinakailangan dito? Alam nyo, maganda ho yung unang pagbasa. Yung unang pagbasa ay isa sa mga karanasan ng mga unang Katoliko na ipinamanig kasi ito po yung sulat ng mga apostol. Katatapos lamang tinatawag namin Council of Jerusalem. Saan niya ito sinulat? Sa mga mananampalataya ng mga taga-Syria. Saan pa yung Syria? Ay di Mali Northwest na Israel. Sa Antioquia. Saan yung Antioquia? Sa present-day Turkey. Sa Cilicia. Present-day Turkey din. No? So, Europe. So, West Asia or Middle East and then Europe. Bakit? Kasi may nanggugulo daw sa kanila. Bakit ano yung nanggugulo sa kanila? May nanggugulo sa kanila na nagsasabi na hindi kayo maliligtas kapag hindi kayo nagpatuloy. Yun yung bahagi mo. Kaya anong sabi ng mga apostol? Kasi nag-usap sila.
at nabigyan na nila ng pagpapayag. Kasi ito po yung isang usapin, kasi alam naman natin, kalimitan ng mga naunang mga mananampalataya ay mga Hudyo. Ang mga apostoles ay mga Hudyo. Alam naman natin yung Hudyo, yung right organization ng pagiging Hudyo ay alin? Pagtutuloy. Itong mga nasa Cilicia, Syria, at Antioquia, ito ay hindi mga Hudyo na nananalig kay Jesus. Kung tawagin natin ito ay mga mula sa pananampalatayang pagano. Kaya anong sabi ng mga apostol? Sa pahayag, ipinapadala namin sa inyo si Barnabas at saka si Pablo. Para para ibahagi ang bagong dala ng sulat na ito at ipapaliwanag nina Silas at Judas na ano yung nilalaman ng sulat na hindi kinakailangan na kayo ay tulungan. Ang mahalaga lamang yan sumampalataya kay Jesus at magpabunyag. Iwasan ang pagkain ng mga karne at ng dugo na hinihandog sa mga Diyos-Diyosan at huwag makikiapin. Yun ang hamon na ipinahayag ng sulat mula sa mga apostolos. So, ibig sabihin, nawala yung kaguluhan. Bakit? Nagkaroon ng kaliwanagan. Kaya po yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na may bahagi ng sistema na hanggang ngayon ay pinangalagaan natin. Kaya sana po makita natin na yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagdudulot ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng kalagayan. Huwag natin hayaang nakawin ang ating mga kapayapaan at kaligayahan. Sa baba ng pamamaraan, una, ay kinakailangan na humingi tayo ng payo katulad ng mga alagad sa mga tao sa tingin natin ay makatutulong sa atin. So, kung kayo ay depressed, stress, o anxious, ay humingi tayo ng tulong sa mga tao pwedeng makatugon sa ating panawagan. Huwag lang sa mga marites. Kasi baka kapag sa marites kayo nag-open up, baka lalong lumagdag ang inyong stress. Baka malaman ng buong bayan pa. So, mahalaga ho na humingi tayo ng tulong para mabigyan ng higit na direksyon ng ating buhay. Pangalawa, manalangin. Napakahalaga ho yung elemento ng panalangin. Yung sabi ko nga, huwag natin kalimutan ang pinakamataas na antas ng panalangin ng banal na pagdiriwang ng misa. At sana makita natin yung tulong lalong-lalo na ang tinatawag natin mga form and pray. So, yung mga bata, hello, 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 buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? So, natuturuan ba kayong magdasal? Mga bata, natuturuan ba kayong magdasal? O tayo lahat, tayo ng mga bata. Lahat ng mga bata, tayo muna. Mga bata, tayo. Mga bata, tayo muna kayo. Tayo, O sabay-sabay na, alam niyo Ama namin. Mga bata, alam niyo ba yung Ama namin?
O sabay-sabay nga, Ama namin. Ama namin, patawarin mo kami. Very good. Upo muna. Malaki yung naitutulong na tinatawag nating formal prayer. Okay rin yun na matuto kayo ng tinatawag na spontaneous prayer. Pero sa panahon ng emotional disturbance, malaki yung naitutulong ng formal prayer. Kasi kung halimbawa malungkot ka, mahirap mag-compose ng prayer. Samantalang yung Ama namin, Abagi ng Maria, Sumasampalataya, yun I memorize my heart. Kaya makapagdarasal. No? Kaya kapag kayo ay depressed, stressed, or anxious, magdasal kayo. No? Malaki yung naitutulong yan ng ating panalangin. Nagbibigay mo yan ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Inaalis yan ang destabilization dulot ng emosyon. Lalong-lalo na sa gitna ng matinding kalungkutan. No? At lalong-lalo na, hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. No? So ito yung pinangako ng Diyos sa atin, may papadala niya ang Espiritu Santo. Kaya nga mo, yun ang gagawin sa atin, ang Espiritu ng Diyos sa ating pagkilos. Kaya, napakahalaga po yung padala. Pangatlo, mag-umpisa. No? Kapag tayo ay walang kapayapaan, isa ko sa kalimitan kadahilanan ito ulit, baka may mga hindi pa tayo na ikumisa. Bahagi mo yun, kaya inuusik tayo ng ating konsyensya. No? Hingin natin ang kapatawaran sa harapan ng may kapal. Isa kong biyaya na ibinibigay sa atin ngayong panahon na ito. Bilang mga Kristiyano yung sakramento ng patawatawad ng mga kasalanan. At makikita ko lang na tunay na magkakamit tayo ng kapanatagan ng kalooban. Kaya nga, isa ko sa biyaya na nawa huwag natin kalimutan. Kaya, kasi huwag natin kalimutan na ngayon ay nandito yung sa harapan natin, yung Jubilee Cross, na dinala kahapon ng mga kapatid natin na mula sa amin. Anong ibig sabihin ng Jubilee? Malapit sa salitang Jollibee. Anong ibig sabihin ng Jollibee? Dalawang salita. Jolly at saka bee. Masayang bubuyog. Yun ang ibig sabihin ng Jollibee. Yung Jubilee, ang masaya. Puno ng kasiyahan. Bakit? Gawa ng alin? Gawa ng taon ng pagpapasalamat. Taon ng pagpapasalamat. Every 25 years. Bakit? Dahil iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. Lalong-lalo na saan? Hindi lamang sa kapahamakan ng daigdig na ito. Ngunit saan? Sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan. Huwag natin kalimutan. Kasi yung kasalanan, pag hindi natin ay kumpisal yan at hindi natin ay inangkawan, ay hindi tayo magkakamit ng tunay na kapanatagan. At mayroong epekto yan, hindi lamang sa atin, ngunit hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya bahagi yun. Kaya kung minsan, hindi ba, nagsasabi na, bakit yung lahi ito, mga lahi na ito, kung minsan
naapektuhan ng kasalanan ng lolo nila. Kasi may linya eh. May linya ng pagkakasala. Kaya, napakahalaga po yung biyaya na yan ay pinagkakaroon sa atin. At yun ay kapanagalan ng kalooban, hindi lamang sa panahon natin, ngunit hanggang sa lahi na susunod sa atin. Kaya, sana pakinabangan natin yung panyaya na inahayag ni Jesus. Na alin, na ang dulot niya kapayapaan sa bawat isa sa atin.